Si Rodolfo Vera Quizon, mas kilala nating lahat bilang si Dolphy. Anak ng isang mekaniko ng barko at isang modista. Pangalawa sa 10 magkakapatid. 17 anyos lang daw si Mang Dolphy nung kinuha siyang chorus dancer. At ang ginamit niyang stage name noon, Golay. Song dance. And then napunta na ako sa, ayun nga, minor role lang. And then nung lumabas ako ng isang parang testigo o sa isang murder, ang labas ko Chinese, na medyo hindi marunong masyado mag-Tagalog. Nag-click na yun, naging kwela, nilagyan na ako ng, every week sinasali na ako sa play na tika-kaprasong role na gano'n. Kahit panahon na ng giyera, tuloy lang sa pagpo-perform si Mang Dolphy. Later on, binigyan ako ng solo number. Pagkatapos noon, mga susunod na programa, solo na ako. Binigyan ako ng solo with another partner na babae. Hanggang inabot na ng giyera, ayun, nalipat kami sa Avenue kami. Doon pa sa tatay ni Rani po. FPJ, senior. Doon siya kumuha sa akin doon. Tapos noon, nung pumasok na Amerikano, napunta kami sa Alegria. Yung asilin sa Avenida. Doon kami sa Alegria, kasama ko yung Pugol-Tugo, Pugak-Tuga. Isa sa mga nakasama ni Mang Dolphy sa mga stage show nung panahon ng Hapon, ang 84 anyos na ngayong veteran actress na si Esther Chavez. Mga 2 taon daw niyang nakasama si Mang Dolphy sa mga stage show musical. 2 parts yun ang ginagawa nila. Ang unang portion, musical. Doon ko na kilala si Dolphy. Ano siya, yung magaling siya sumayaw kasi, chorus boy. Ito si Dolphy, oh. Isa sa mga Japanese soldier yata yan, eh. Oh. Simulat sa pool, mapagkumbaba na raw talaga ang komedyante. Wala nang makakapalit yun. Wala nang Dolphy, di ba? Kung mababa man ang kalooban ng hari ng komedya, ito'y dahil simple rin lang daw ang kanyang pinagmulan. Dito sa Pedro Herrera Street sa Tondo siya lumaki. Alam niyo po ba kung saan dito sa Herrera yung dating bahay ni Dolphy? Ano? Yan medyo lumang bahay na yan. Sabi ako nila, dyan siya tumira dati. Saka siyempre sa tagal-tagal na rin namin dito, kaya nakumpirma namin dyan siya talaga tumira. Pero ang lugar na ito, pag-aari na ng pamilya ni Aling Cynthia. Ito, ang mga pisang buo ni Dolphy nung maliliit pa sila. Nung nagbalik bayan sila last year o February, dinalaw nila ako. Ayan, natatanda na sila. Magkakahilera raw sila ng bahay noon. Yung looban na yon, pag pinasok mo yung looban na yan, diyan nakatira yung mga pisay niya sa dulo niyan. Ang nandito na lang after the war, kami nga at saka yung mga pisay ni Dolphy doon sa loob na yon. Sina Dolphy, hindi ko alam kung bumalik pa sila dito after the war. Madalas pang araw bumili sa tindahan ng ina ni Aling Cynthia, ang batang si Dolphy. Lumalit pa si Dolphy, ang sabi sa akin ng mami ko, sa kanya bumibili ng tinapay na ginagawa ng mami ko para ilako. Kung saan inilalako ni Dolphy yun. Nakilala rin namin sa pag-iikot sa Tondo, ang balae ni Mang Dolphy na si Aling Vicenta, nanay ng asawa ng kanyang anak na si Freddy. Hindi ko makakalimutan nung nakatingin kasi ako sa kanya, nakataob yung pinggan, ilalagyan ko ng kanin. Hindi siya tumatawa kahit na nangingiti siya dahil nakita niya yung mali yung ginawa ko. Hindi siya nanghihiya ng tao. Ipinakita rin sa amin ni Aling Vicenta ang 2 puon na ibinigay raw sa kanya ni Mang Dolphy. Pag-aari ni Paring Dolphy,
binigay sa akin. Itong aking mahal na birhen, galing din kay Paring Dolphy ito, pinagkaloob niya sa akin dahil wala nang titingin. May kanya-kanya ring kwento ang mga apo ni Mang Dolphy. Dati nagkaroon kasi ako ng problema na punta ako sa malayong lugar. Bumiyahe siya ng 8 hours para lang puntahan ako dun sa lugar na yun. Pinuntahan niya ako para kamustahin lang ako in person, hindi phone, talagang pinuntahan niya ako. Hindi niya kami nakakalimutan. Pag nagkita-kita kami, alam ba, matagal kami di nag-uusap. Pag nagkita kayo, kakausapin ganyan, kamustahin ganyan. Ganun siya parang isa-isahin ko kahit gano'n kami karata. Nakita mo, Dolphy, tatawa ka agad eh. Pag nasa bahay lang siya, tahimik lang eh. Talagang minsan lang magsalita pero tatawa ka gano'n. Ito, araw-araw na nasa amin to eh. Araw-araw ko na itong makikita eh. Kumbaga, ito yung litrato na hindi ko makupas eh. Para lagi ko siyang kasama gano'n. Nag-iisa lang siya. Talagang hindi namin makakalimutan. Nakikita ko siya dati. Parang katabi ko lang. Lagi ko siyang kasama. Nito lamang Miyerkules, naisipan ni John na magdisenyo ng t-shirt para sa alaala ng kanyang lolo. Kahit paano yung contribution ko kay lolo, parang masarap na rin sa pakiramdam ko na ako yung nag-design ng damit na susuotin namin mamaya. Stolen shot lang sa kanya to habang nagsisimba siya. Si Maybelline de la Cruz, kung di ako nagkakamali, siya yung nag-shot nung picture na to. Tapos lahat na lang kami nagulat dahil ang ganda nung kuha nung litrato, although hindi clear. Tapos ito yung napili namin para gawing design ng shirt. Ang mga t-shirt suot-suot na ni John at ng kanyang mga pinsan sa burol ng kanilang lolo Pidol. Si Nino Mulak, marami raw natutunan sa kanyang tatay Dolphy. Kahit pala komedyante ka, pwede ka pala magpayak ng tao. Umimlay na sa piling ko,